Dalawang magkapatid na babae, isang lalaki at isang kapalarang hinubog ng pagkakamali at panlilinlang. Ang isa'y minahal, ang isa'y binaliwala. Ngunit ang pinili ng Diyos upang tuparin ang kanyang salita ay ang tinanggihan. Ang inakalang selos ng magkapatid ay bahagi pala ng mas malaking plano. Pagkalipas ng ilang salinlahi, ang bunga ng tunggaliang ito ang huhubog sa kinabukasan ng isang buong bayan. Bakit nalinlang si Jacob? Ano ang tunay na dahilan sa pagpapalit ng ikakasal? Ano ba talaga ang itinatago ni Laban mula pa noon? Manatili ka dahil ang bersyong ito ng kwento ay hindi mo pa naririnig kahit kailan sa simbahan o sa Sunday school. Ang tinawag ng tao na pagtataksil ay bahagi pala ng mas dakilang plano ng Diyos. Bumalot sa disyerto ang gabi gaya ng makapal na kumot ng katahimikan at dilim. Pagod mula sa paglalakbay, naghanap si Jacob ng lugar na matutulugan. Mahaba at masakit ang daang kanyang nilakbay at bawat hakbang ay parang may tinik sa paa. Simula nang tumakas siya mula sa kanyang kapatid na si Esau, dala niya ang takot at kaunting pag-asa. Ngunit sa sandaling iyon, ang tanging hangad niya ay makapagpahinga. Pumulot siya ng bato at ginawang unan, humiga sa ilalim ng malawak na langit na puno ng bituin. Pumikit siya at agad na dinalaw ng antok. Doon nagsimula ang panaginip. Sa kanyang paningin, may isang mataas na hagdang umaabot hanggang langit, higit pa sa abot ng kanyang mata. Nakita niyang may mga anghel na paakyat at pababa sa hagdang iyon, kumikilos ng maayos at payapa, tila sumusunod sa isang banal na disenyo. Sa dulo nito, may matinding liwanag na nagniningning sa kalangitan, at narinig niya ang isang tinig, malalim, matatag at puno ng kapanatagan. Ako ang Panginoon, ang Diyos ni na Abraham at Isaac. Ang lupang tinutulugan mo ngayon ay magiging sa iyo at sa iyong mga magiging anak. Sasamahan kita saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang matupad ang lahat ng ipinangako ko. Sa gulat nagising siya, iba na ang pakiramdam ng paligid, tila mas makapal ang hangin at may halong kabanalan. Bumilis ang kanyang paghinga at mabilis ang tibok ng puso. Umupo siya at tumingin sa paligid. Naroon pa rin ang gabi, kumikislap pa rin ang mga bituin. Pero sa loob niya may nagbago. Banal ang lugar na ito, bulong niya habang dahan-dahang tumatayo. Nandito ang Diyos at hindi ko agad namalayan. Maingat niyang kinuha ang batong ginamit niyang unan at itinayo ito bilang palatandaan. Binuhusan niya ito ng langis upang italaga. Pinangalanan niya ang lugar na Bethel, ibig sabihin ay bahay ng Diyos. Doon, sa harap ng hindi nakikitang presensya, nangako siya. Kung sasamahan ako ng Diyos sa aking paglalakbay, bibigyan ako ng pagkain at kasuotan at makakabalik ako ng ligtas sa aking pamilya, magiging Diyos ko ang Panginoon. Habang sumisikat ang araw, ipinagpatuloy ni Jacob ang kanyang paglalakbay. Ang kanyang destinasyon ay Haran, ang lugar na tinitirhan ng kanyang tiyo na si Laban. Wala siyang kaalam-alam sa hinaharap, pero ngayon ay lumalakad siyang may mas malalim na tiwala, kasama niya ang Diyos. Patuloy na sumikat ang araw habang naglalakad si Jacob sa tuyot at maalikabok na daan. Ramdam ang init ng araw sa kanyang katawan at agad na natuyo ang kanyang lalamunan. Matagal siyang naglakad bago niya nasilayan ng isang balon sa malayo. May ilang pastol na nakaupo sa lilim ng mga punong kalat-kalat, nagpapahinga. Ang balon ay natatakpan ng isang malaking bato at tila hinihintay nilang sapat na bilang sila upang ito'y maalis. Habang nakamasid si Jacob, may isang dalagang papalapit, inaakay ang kawan ng tupa. Mahinhin ang kilos niya at tila sinusundan siya ng liwanag ng araw. May kakaiba sa kanya, parang natigil ang lahat. Ang kanyang mahabang buhok ay sumasayaw sa hangin at ang kanyang mga matay may taglay na liwanag na banayad at maamo. Bumilis ang tibok ng puso ni Jacob. Wala pa siyang nakitang katulad niya.
"Sino siya?" tanong niya sa isang pastol. "Si Raquel, anak ni Laban," sagot ng lalaki. Raquel. Paulit-ulit sa isip ni Jacob ang pangalan niya, gaya ng isang napakagandang awit. Habang papalapit si Raquel, muling natuyo ang bibig ni Jacob, ngunit hindi niya ito maalisan ng tingin. Tila bumagal ang oras. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, may tila hindi nakikitang damdaming dumaan sa pagitan nila. Parang matagal na silang magkakilala. Mula sa kaibuturan ng kanyang loob, naramdaman ni Jacob ang isang biglaang lakas. Tahimik siyang lumapit at siya lamang ang nag-alis ng mabigat na bato sa ibabaw ng balon. Namangha ang mga pastol. Pinuno niya ang lalagyan at pinainom ang mga tupa ni Raquel. Tahimik pa rin. Pagkatapos, natigib ng damdamin, napaiyak si Jacob. Pinagmasdan siya ni Raquel, nagtataka sino ang lalaking ito na biglang lumitaw na parang hangin. Hindi pa niya alam noon na ang pagkikitang iyon ang huhubog sa mga susunod nilang buhay. Sabay silang naglakad ni Jacob habang inaakay niya ang mga tupa patungo sa bukid. Walang nagsalita. Tanging maririnig ay ang mahihinang unggol ng kawan at ang hangin sa pagitan ng mga puno. Panakaw ang sulyap ni Raquel sa kanya, sinusubukang alamin kung sino ba talaga ang lalaking ito na labis na naantig nang siya'y makita. Pagdating nila sa kanilang tahanan, may utusang sumalubong at ibinalita ang dumating. Lumabas si Laban at agad na sumilay ang tuwa sa kanyang mukha nang makita si Jacob. "Anak ka ni Rebecca, ang kapatid ko," sigaw niya habang niyayakap si Jacob. "Pamilya ka, halika't manirahan ka sa amin." Ikinuwento ni Jacob ang kanyang paglalakbay, kabilang na ang panaginip sa Bethel. Mabuti ang pakikinig ni Laban, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay mapanuring nakatitig. Alam niyang ang binatang ito'y matatag at masipag. Ang taong tulad niya ay mahalaga. Habang lumilipas ang mga araw, nanatili si Jacob sa piling ng kanyang tiyo. Mula pa sa unang umaga, kusa siyang tumulong, nagbantay sa mga hayop, nag-asikaso ng mga kawan at tumulong sa lahat ng gawain. Sa paglipas ng panahon, naging mahirap na para kay Laban na mawala si Jacob. Dahil sa kanyang kahusayan, nagpasya si Laban na mag-alok ng kasunduan. "Kamag-anak kita at matagal ka nang nagsisipag, pero hindi tama na wala kang kabayaran. Sabihin mo, ano ang nararapat kong ibayad sa iyo?" Hindi na kinailangang mag-isip ni Jacob. Pinili na ng puso niya. "Maglilingkod ako sa iyo ng 7 taon kapalit ni Raquel, ang iyong bunsong anak." Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Laban. Si Raquel ang kanyang pinakamamahal, ang pinakamaganda sa kanyang mga anak. Ngunit ang 7 taon ng serbisyo ay malaking kabayaran. Bahagya siyang ngumiti. "Mas mabuti pang ibigay ko siya sa iyo kaysa sa iba. Manatili ka sa akin." Napagkasunduan ang lahat. Magtatrabaho si Jacob ng 7 taon para kay Raquel at sa pagdating ng panahon, magiging asawa niya ito. Lumipas ang mga araw, naging buwan at ang buwan naging mga taon. Ngunit para kay Jacob, mabilis lumipas ang panahon. Lalong lumalim ang pagmamahal niya kay Raquel sa bawat pagsikat ng araw. Ang paraan ng kanyang pagtingin, ang tawa niyang umaalingaw-ngaw sa bukid, ang banayad na kilos ng kanyang mga daliri habang inaalagaan ang mga tupa, lahat ng iyon ay mahalaga kay Jacob. Hangad niyang makapiling siya magpakailanman. Dumating din sa wakas ang 7 taon. Humarap si Jacob kay Laban, ang mga matay puno ng pag-asa. "Dumating na ang oras. Ipakasal mo na siya sa akin upang simulan na namin ang aming buhay na magkasama." Tumango si Laban bilang pagsang-ayon, ngunit sa loob-loob niya may plano na siyang nabuo. May isang bagay na hindi alam ni Jacob. Kahit na may pangakong binitiwan, tutuparin ba talaga iyon ni Laban? Matagal at mabigat ang mga tao ni Jacob sa paglilingkod. Mula umaga hanggang gabi, walang pahinga siyang nagtrabaho. Binantayan niya ang mga kawan, dinala ang mga tupa sa sariwang damuhan, pinalayas ang mga mababangis na hayop at binantayan ang mga ito sa malamig na gabi.
Tumigas ang kanyang mga palad at namula ang balat sa araw. Ngunit sa lahat ng iyon, iisang bagay ang nagbibigay sa kanya ng lakas, si Raquel. Ang kanyang pagmamahal ang nagpapagaan sa pinakamatinding hirap. Kahit masakit ang likod o masunog ang balat sa init, sapat na ang masilayan siya sa bukid upang muling mapuno ng sigla. Pinangarap niya ang sandaling sila'y magpapakasal na tatawagin niya siyang asawa at bubuo sila ng kinabukasan. Si Raquel man ay natutong magmahal ng malalim kay Jacob. Mula pa sa unang pagkikita, hinangaan niya ang lakas nito at kabutihang puso. Lalong napalapit sila habang lumilipas ang panahon. Mas nagtatagal ang kanilang mga sulyap, mas makahulugan ang kanilang mga ngiti. At si Jacob ay laging handang tumulong, kahit hindi ito hilingin. Ngunit hindi lahat ay bahagi ng kanilang tahimik na kasiyahan. Si Leah, ang nakatatandang kapatid ni Raquel, ay tahimik na nagmamasid. Habang pinupuri ng iba ang ganda at alindog ni Raquel, si Leah ay nananatiling hindi napapansin. May lalim sa kanyang mga mata, may lungkot, at tanong kung ano nga ba ang kahihinatnan ng kanyang buhay. Hindi siya hinangaan tulad ng kanyang kapatid. Tahimik ang kilos, banayad ang tinig, at laging nasa likuran. Ngunit sa kaibuturan niya, may itinatagong lihim. Araw-araw habang nakikita niyang nagniningning ang mga mata ni Jacob tuwing nakatingin kay Raquel, unti-unting sumasakit ang kanyang puso. Hindi napapawi ng panahon ang lungkot na lumalalim sa kanyang dibdib. Naalala niya ang kaugalian, ang panganay na anak ang dapat ikasal bago ang bunso. Ngunit ano ang naghihintay sa kanya? May pipili ba sa kanya? Alam din ni Laban ang tradisyong ito at bumigat iyon sa kanyang isipan. Kung mauuna si Raquel sa pag-aasawa, ano ang mangyayari kay Leah? Wala pang humihingi sa kanyang kamay at ang pag-iisip na baka hindi siya makapag-asawa kailanman ay bumabagabag sa kanya. Habang palapit ang pagtatapos ng 7 taon, nagsimulang maghanap si Laban ng paraan. Matalino ang kanyang isipan, nais niyang maprotektahan ang kinabukasan ni Leah habang patuloy na nakikinabang sa sipag at debosyon ni Jacob. Samantala, wala ni kaunting hinala si Jacob. Puno ang puso niya kay Raquel at iyon lamang ang nasa kanyang isip. Nang dumating ang araw, labis ang tuwa ni Jacob. Natupad na niya ang kanyang pangako at ngayon, panahon na para tuparin ni Laban ang sa kanya. May galak sa kanyang puso, humarap siya sa matanda. Dumating na ang panahon. Ibigay mo na ang aking asawa upang kami magsama na. Tiningnan siya ni Laban na may kakaibang ngiti. Mabagal ang kanyang tango saka nagsabing, maghahanda tayo ng isang malaking pagdiriwang. Sa gabi, isasama mo na ang iyong asawa. Bumaha ng tuwa sa puso ni Jacob. Narating na niya ang araw na matagal niyang pinangarap. Ngunit ang hindi niya alam, sa likod ng kasayahan, isang lihim na plano ang tahimik na isinakatuparan. Nagniningas ang pag-ibig ni Jacob, ngunit gumulong na ang kapalaran. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ka naming suportahan ang channel na ito. Mag-subscribe at mag-iwan ng like upang patuloy kaming makapagbahagi ng makapangyarihang mga kwento. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwento ni Raquel at Leah. Dumating ang gabi ng handaan na may ingay at saya. Napuno ang tahanan ni Laban ng mga bisita, mga alila at mga kamag-anak mula sa malayo. Walang patid ang alak, kumikislap ang apoy sa kampo at umaalingaw-ngaw ang mga awit sa gabi. Para kay Jacob, ito na ang perpektong wakas sa kanyang mahabang paghihintay. Si Raquel, ayon sa kaugalian, ay nanatiling nakatago habang may handaan. Hindi dapat makita ang nobya hanggat hindi siya ihaharap sa lalaking pakakasalan. Dahil sa kasayahan at epekto ng alak, hindi na niya napansin ang mga palihim na tinginan ni Laban at ng ilan o ang kabang nababakas sa mukha ng mga alila.
dumating ang sandali. Isang babaeng nakatalukbong at tahimik ang iniharap sa kanya. Kumikinang ang liwanag ng sulo sa gabi, naghahabi ng anino habang mabilis ang tibok ng puso ni Jacob. Hinawakan niya ang kamay ng babae, dama ang banayad at may pag-aalinlangan nitong mga daliri. Parang panaginip ang pakiramdam habang naglalakad sila papunta sa tuldang pangkasalan. Sa wakas, makakasama na niya si Raquel. Pumasok sila sa madilim na tolda at si Jacob, saklot ng pananabik at epekto ng alak, ay nahiga kasama ang babaeng inakala niyang minamahal niya. Lumipas ang gabi sa bugso ng damdamin at pagkakalapit. Sa labas, tahimik na ang paligid. Nagsiuwian na ang mga panauhin sa kani-kanilang pahingahan. Mahimbing ang tulog ni Jacob, puno ng ligaya, panatag sa paniniwalang si Raquel ay kanya na. Ngunit dumating ang umaga. Unti-unting pumasok ang sikat ng araw sa tolda, tinataboy ang natitirang mga anino. Gumalaw si Jacob, ramdam pa rin ang init ng katawang katabi niya. Nakangiti siyang lumingon upang tingnan ang babaeng nasa tabi niya. Ngunit sa sandaling yon, gumuho ang lahat. Hindi si Raquel. Ang nakita niya'y nagpahinto ng kanyang paghinga at nagpapatigas ng kanyang puso. Si Leah, ang nakatatandang kapatid ni Raquel, ay nakatingin sa kanya, ang mga matay malaki at puno ng pag-aalala. Ibinaba niya ang paningin, hindi kayang harapin si Jacob. Ang katahimikan niya'y mas malakas pa sa anumang salita. Nabigla si Jacob, tinabig ang mga kumot at umatras na tila na sunog. Mabilis ang kanyang paghinga, malakas ang tibok ng dibdib. Ano ito? Sigaw niya, binasag ang katahimikan ng bagong araw. Anong ginawa mo, Leah? Hindi niya iniangat ang ulo, bahagyang nakabuka ang labi, ngunit walang lumabas na salita. Sumiklab ang galit ni Jacob. Lumabas siya ng tolda, iniwan si Leah at dumiretso sa bahay ni Laban. Umaalab sa galit ang kanyang damdamin, parang apoy na hindi mapipigil. Nang makita niya si Laban, hinawakan niya ito sa braso at pinaharap. Anong ginawa mo sa akin? Sigaw niya, naglingkod ako sa iyo ng 7 taon para kay Raquel. Bakit mo ibinigay sa akin si Leah? Hindi natinag si Laban. Maingat niyang inayos ang kanyang kasuotan at nagsalita ng walang bahid ng pagsisisi. Sa aming lupain, hindi maaring mauna ang bunsong anak sa pag-aasawa. Hindi iyon ang aming kaugalian. Natigilan si Jacob, parang gumuho ang buong mundo niya. Ginamit siya, nilinlang, ginawang isang hangal. Nagsinungaling ka sa akin. Sigaw niya mahigpit ang mga kamao. Ibinigay ko sa iyo ang mga taon ng buhay ko para kay Raquel. Paano mo nagawa ito? Itinaas ni Laban ang mga kamay, tila pinapakalma ang sitwasyon, ngunit nanatiling malamig at parang negosyante ang tono niya. Tapusin mo ang linggo ng kasal kasama si Leah. Pagkatapos, ibibigay ko rin sa iyo si Raquel kung magtatrabaho ka ulit ng 7 taon para sa akin. Parang gumuho ang lupa sa ilalim ni Jacob. 7 taon pa? Hindi siya makapaniwala sa kalupitan. Paano siya nagawang gamiting parang gamit na binaliwala ang kanyang puso? Ipinikit niya ang mga mata, sinusubukang patahimikin ang bagyong bumabangon sa loob niya. Hindi niya mahal si Leah. Hindi kailanman, kay Raquel ang puso niya at ang damdaming iyon ay patuloy na naglalagablab. Kung tatalikuran niya ito ngayon, mawawala ang tanging babaeng hinangad niya ng buong buhay. Naghalo ang kanyang damdamin, galit at kaunting pag-asa na nananatili. Malalim na ang sugat na iniwan ng panlilinlang ni Laban, ngunit may mas mabigat pang darating. Para bang dinurog si Jacob ng bigat ng pagtataksil. Umatras siya kay Laban, mahigpit ang mga kamao, pinipigil ang pagputok ng galit sa dibdib. Ang lalaking kaharap niya ay tila walang pakialam, para bang ang panlilinlang niya ay isang maliit na bagay lang sa isang kasunduan. Ngunit para kay Jacob, hindi lang ito basta isang kasunduan na nasira. Ito'y pagbagsak ng lahat ng kanyang pinangarap. Ang kinabukasang ilang taon niyang binuo sa kanyang isipan, ngayon ay wasak. Paano mo nagawa ito sa akin? Sigaw ni Jacob, at ang boses niya ay bumaon sa katahimikan ng kampo.
Huminto sa ginagawa ang mga tagapaglingkod at pastol, pinanood ang pangyayari. Nangangalit ang mukha ni Jacob, ngunit si Laban ay nanatiling kalmado, matalim ang mga mata, hindi mabasa. Ipinaliwanag ko na sa iyo, Jacob, sagot niya, nakatiklop ang mga braso. Sa aming bayan, ang panganay na anak ang dapat maikasal muna, pero hindi mo sinabi iyon sa akin. Biglang tugon ni Jacob, pinatrabaho mo ako ng napakahabang panahon habang nangangarap ako kay Raquel, pinaplano ang buhay naming dalawa. At ngayon, ibinibigay mo sa akin ang isang bagay na hindi ko pinangarap ni pinayagan. Huminga ng malalim si Laban, parang kinakausap ang batang hindi nakakaintindi. Makinig ka, Jacob, kasal na kayo ni Leah. Nanatiling nakatayo si Jacob, halos hindi makahinga. Nagpatuloy si Laban, patag ang boses. Kung talagang gusto mo pa rin si Raquel, may paraan. Tumahimik ang paligid, sumikip ang dibdib ni Jacob. Ayaw niyang marinig ang kasunod, pero alam niyang darating ito. Magtrabaho ka muli ng 7 taon, wika ni Laban sa wakas. May kunwaring lambing sa tinig. Pagkatapos, magiging iyo rin si Raquel. Nanigas ang katawan ni Jacob, 7 taon pa. Tumama sa kanya ang mga salitang iyon na parang suntok sa sikmura. Ibinigay na niya ang napakarami, mga taon ng pagtatrabaho, mga pangarap, tiwala, at ngayon gusto pa ng lalaking ito ng higit pa. Tumingin siya sa paligid. Pinapanood siya ng mga tagapaglingkod na may tahimik na habag. Sa malayo, tila walang katapusan ang disyerto. Nakatayo, malapit ang tolda ni Leah, ang kanyang asawa ngayon, kahit hindi siya ang pinili. At saka nakita niya si Raquel. Nakatayo siya sa di kalayuan, bahagya lamang aninag sa liwanag ng umaga. Kumikislap ang kanyang mga mata, puno ng luha na hindi pa bumabagsak. Wala siyang sinabi, ngunit ang mukha niya'y may halong pag-asa at sakit. Nahulog din siya sa malupit na plano. Nakasalalay ngayon ang kanyang kinabukasan sa magiging pasya ni Jacob. Ipinikit ni Jacob ang kanyang mga mata. Maaari siyang lumayo. Maaari niyang talikuran si Leah, iwan ang lahat at maglaho. Pero paano naman si Raquel? Kung aalis siya ngayon, mawawala ito sa kanya magpakailanman. Ang pag-iisip pa lang noon ay tila bumigat sa kanyang dibdib na parang tanikala. Alam na niya noon pa na ang pag-ibig ay may kabayaran, ngunit hindi niya inakalang ganito ito kabigat. Nakatayo lang si Laban sa di kalayuan. Tahimik, hinihintay ang sagot ni Jacob. Dahan-dahang huminga si Jacob, wala na talagang pagpipilian. Sumasang-ayon ako, sabi niya sa wakas, at bawat salita ay parang humihiwa sa kanyang dangal. Napangiti si Laban, bahagyang tumango, tila tagumpay ang nakita. Magaling, tapusin mo ang linggo ng pagdiriwang kay Leah at pagkatapos ay magiging iyo na si Raquel. Pero tandaan mo, Jacob, may 7 taon ka pa sa akin. Sumisigaw sa loob si Jacob sa galit, ngunit itinago niya ito. Nilunok niya ang kanyang hinanakit, mapait at matalim. Anuman ang mangyari, mananatili siya para kay Raquel. Tunay ba niyang tatanggapin ang kapalarang ito o maghahanap siya ng ibang daan? Nang gabing iyon, habang lumalatag ang dilim sa kampo, muling nagliyab ang mga sulo, nagbibigay liwanag sa mga mukhang nagtipon para sa isa na namang kasalan, ngayong gabi para kina Jacob at Raquel. Ang amoy ng mga pampalasa ay kumalat sa hangin, hinaluan ng musika ng mga plauta at mga tinig na umaawit sa ilalim ng mga bituin. Buhay na buhay ang mukha ni Jacob sa tuwa, pagkatapos ng 14 na taong puno ng paghihintay, sakit at pagsubok, ikakasal na rin siya sa babaeng minahal niya mula pa sa simula. Hindi kailanman kumupas ang damdamin niya para sa kanya. Mabilis ang tibok ng puso niya habang papalapit si Raquel, nakatalukbong ng telang nagniningning sa liwanag ng apoy. Sa likod ng tela, nagtagpo ang kanilang mga mata, maliwanag, totoo. Wala nang duda ngayon, walang panlilinlang, walang pagpapalit. Siya ang babaeng pinili niya, ang pinagtrabahuhan at pinagsakripisyuhan niya.
Si Laban, nakamasid sa di kalayuan, ay may tahimik na kasiyahan. Para sa kanya hindi lang ito kasalan, ito ay tagumpay ng kanyang maingat na plano. Parehong ikinasal na ang kanyang mga anak at si Jacob ay ganap ng bahagi ng kanyang sambahayan. Umabot sa gabi ang kasiyahan, puno ng sayawan, kantahan at galak para sa bagong mag-asawa. Ngunit sa di kalayuan sa kasiyahan, may isang taong tahimik na nakamasid, si Leah. Nasa lilim siya ng isang tolda, mabigat ang puso. Bagamat siya ang unang asawang pinakasalan ni Jacob, alam niyang hindi siya kailanman naging tunay na hinangad. Ang paraan ng pagtingin ni Jacob kay Raquel, puno ng init at debosyon, ay isang bagay na hindi niya kailanman natikman. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang damit at iniwas ang mukha. Masakit ang kanyang lugar sa pamilyang ito. Ang kahihiyan ay tila ikalawang balat na hindi niya maalis. Kinabukasan, lumabas si Jacob mula sa tolda ng kasal na may ngiti sa labi, maliwanag ang mukha. Para sa kanya tila nagsisimula ng matupad ang pangako ng Diyos. Ngunit hindi nagtagal ang tuwang iyon. Naroon si Leah tahimik na nakatayo. Hindi siya nagsalita at hindi rin tumingin. Parang may hinihintay na reaksyon. Nakaramdam si Jacob ng hindi mapakaling damdamin. Asawa pa rin niya si Leah. Pero paano hahatiin ang puso sa dalawang babae, lalo na sa isa na hindi niya pinili? Ang mga sumunod na araw ay naging puno ng tensyon. Si Raquel, kumpiyansa sa pagmamahal ni Jacob, ay palaging nagpapakita ng presensya. Palagi siyang nasa tabi niya, banayad ang mga kilos, madalas ngumiti, ngunit sa kaibuturan niya, unti-unti nang nanghihina ang kanyang tiwala. May tahimik na bigat na bumalot sa kanya. Hindi siya magdalang tao. Lumipas ang mga buwan, ngunit walang anak na dumating. Patuloy ang mapagmahal na tingin ni Jacob sa kanya, ngunit ang paniniil mula sa paligid at mula sa kaugalian ay dumarami. Samantala, nagdadalang tao si Leah. Mabilis kumalat ang balita at naging usap-usapan sa buong kampo. Ang babaeng hindi mahal ni Jacob ang siyang nagdadala ng una niyang anak. Pinilit ni Raquel na itago ang sakit, ngunit hindi ito naitago sa kanyang mga mata. Maging si Jacob ay nabalisa, hindi niya mahal si Leah, ngunit ito na ngayon ang ina ng kanyang anak. Si Leah ay nakaramdam ng magkahalong pagmamataas at lungkot. Sa wakas, may bagay siya na wala si Raquel. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang kahit ito ay hindi sapat upang makuha ang puso ni Jacob. Ang lugar na dati puno ng pag-ibig at pag-asa ay naging tahanan ng tahimik na kompetisyon at emosyonal na tensyon. Ang tunggalian ng magkapatid ay ngayon pa lamang nagsisimula. Habang ang mga linggo ay naging buwan, ang tahanan ni Jacob ay naging larangan ng tahimik na pakikibaka. Malinaw sa lahat ang pagmamahal niya kay Raquel, at si Leah ay kailangang mabuhay sa masakit na katotohanang siya'y tinitiis lamang. Bawat sulyap, bawat salita, bawat katahimikan ay nagpapatunay na si Jacob ay tumitingin kay Leah bilang tungkulin, hindi bilang minamahal, ngunit nanatiling matatag si Leah. Patuloy niyang ginampanan ang papel bilang asawa at ina kahit sa tahanang hindi siya ganap na tinanggap. Si Raquel naman, walang alinlangan na alam niyang siya ang mahal ni Jacob. Lumalakad siya sa kampo na may dignidad, dala ang pag-aakalang siya ang pinili. Ngunit may aninong sumusunod sa bawat hakbang niya. Gaano man kamahal siya ni Jacob, nananatiling walang laman ang kanyang sinapupunan. Bawat buwan ay may dalang bagong pag-asa na laging sinusundan ng pait na kabiguan. Sa gabi, umiiyak si Leah, hindi para sa kayamanan, hindi rin para sa pagmamahal ni Jacob. Ang hiling niya lang ay mapansin, ang maramdaman na siya ay mahalaga, at nakinig ang Diyos. Binuksan muli ng Diyos ang kanyang sinapupunan. Nang kumalat ang balita sa kampo, mabilis ang naging mga reaksyon. Muling nagdadalang tao si Leah habang si Raquel ay nanatiling wala pa ring anak.
Ang kanyang nakatatandang kapatid ay nagdadala na naman ng tagapagmana para kay Jacob. Nagkaanak si Leah ng isang lalaki at pinangalanan itong Ruben. Sabi niya, "Nakita ng Panginoon ang aking paghihirap. Ngayon ay mamahalin na ako ng aking asawa." Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Hindi nagbago ang puso ni Jacob, na natiling malamig ang kanyang tingin kay Leah at ang pag-ibig niya kay Raquel ay hindi naglaho. Ang kapanganakan ni Ruben ay hindi nagdala ng pagtanggap na inaasahan ni Leah. Ngunit hindi siya tinalikuran ng Diyos. Muli siyang nagdalang tao at nanganak ng isa pang lalaki. Pinangalanan niya itong Simeon at sinabi, "Narinig ng Panginoon na ako'y hindi mahal, kaya binigyan niya ako ng isa pang anak." Ngunit nanatiling malayo si Jacob. At sa matibay na pananampalataya, isinilang ni Leah ang ikatlong anak na lalaki. Pinangalanan niya itong Levi at sinabi, "Marahil ngayon ay lalapit na sa akin ang aking asawa." Ngunit hindi pa rin nagbago ang puso ni Jacob. Kalaunan, nagkaanak si Leah ng ika-4 na lalaki. Pinangalanan niya itong Judah. Sa pagkakataong ito, iba ang kanyang sinabi, "Magpapasalamat na ako sa Panginoon, may nagbago sa kanyang kalooban." Dati ang tanging hangad niya ay ang pagkilala ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, natagpuan niya ang kapayapaan sa pag-ibig ng Diyos na kailanmay hindi lumimot sa kanya kahit nilimot siya ng iba. Habang sunod-sunod ang naging anak ni Leah, lalo namang lumalim ang sakit ni Raquel. Ang kanyang dating lakas ng loob ay unti-unting nabasag sa bawat sanggol na isinilang ni Leah. Pakiramdam niya ay wala na siyang magawa, na para bang kinalimutan siya ng langit. Unti-unting naging galit ang kanyang dalamhati. Ang mga araw niya ay puno ng lungkot. Tumatalikod siya tuwing may batang naglalaro malapit sa kanya. Isinasara niya ang kanyang puso sa ingay ng halakhak. Tuwing nakikita niyang buhat-buhat ni Jacob, ang isa sa mga anak ni Leah, napupuno ang kanyang puso ng tahimik na galit. Isang gabi, hindi na niya napigilan. Hinarap niya si Jacob. "Bigyan mo ako ng anak o mamamatay ako." Nanginginig ang kanyang boses sa pananabik at sakit. Si Jacob, na laging naging mahinahon sa kanya, biglang sumabog. "Akala mo ba ako ang Diyos? Ako ba ang pumipigil sa iyo na magkaanak?" Napahinto si Raquel. Ang kanyang mga salita ay tila punyal na bumaon sa puso. Nabunyag ang sakit na matagal niyang tinatago. Naabot na ng magkapatid ang sukdulan ng tensyon. Muling kikilos ang Panginoon, ngunit kung magdadala ba ito ng kapayapaan o mas malalim na kaguluhan, wala pang nakakaalam. Sa mga tolda ni Jacob, hindi tumigil ang tawanan ng mga bata. Si Leah, na dating itinakwil, ay ina na ngayon ng 4 na lalaki. Bawat isa sa kanila ay may kahulugan. Bawat kapanganakan ay paalala ng kabutihan ng Diyos. Lumaking malalakas sina Ruben, Simeon, Levi at Huda sa ilalim ng mapag-arugang pangangalaga ni Leah. Patuloy mang malamig si Jacob sa kanya, nakatagpo si Leah ng kagalakan sa buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang puso niya ay nakapahinga na sa biyaya ng may kapal. Si Raquel, na siyang tunay na mahal ni Jacob, ngayon ay tila nabubuhay sa anino ni Leah. Wala pa ring laman ang kanyang sinapupunan at sugatan ang kanyang espiritu. Bawat anak na ipinapanganak ni Leah ay nagpapabigat sa kahihiyan ni Raquel. Si Leah, na minsang hindi pinapansin, ay lumalakad na ngayon sa kampo na may tahimik na dignidad. Masiglang tumatakbo ang mga anak ni Leah, tumatawa habang naglalaro malapit sa apoy. Kahit pilit iniiwasan ni Jacob si Leah, hindi niya kayang balewalain ang mga bata. Samantalang si Raquel, ang tanging kasama ay katahimikan at lungkot. Ang mga araw ay naging mga taon. Sa tuwing napapansin ni Raquel na muli na namang nagdadalang tao si Leah, tahimik siyang lumalayo. Hindi niya kayang makita ito. Pumipintig sa loob niya ang selos, unti-unting kinakain ang natitirang kagalakan. Ano ang silbi ng pagmamahal ni Jacob kung hindi siya makapagbigay ng anak? Pinagmamasdan niya si Leah habang inaawitan ang kanyang mga anak
Habi ang kanilang mga damit ng may pag-aalaga. Nakikita niyang tumatakbo ang mga ito palapit sa yakap ng ina at tila may kung anong nabasag sa loob ni Raquel. Hindi na niya kinaya ang sakit dahil sa matinding panggigipit, naging malamig si Raquel kay Lea. Dati, madali para sa kanya ang magpakita ng pagiging higit. Ngayon, isa na lamang itong maskara, isang pagtatago sa sakit na hindi niya masambit. Kapag pinag-uusapan ng mga babae sa kampo ang lumalaking pamilya ni Lea, tahimik na umaalis si Raquel. Kapag pinupuri ng mga alila ang malalakas na anak ni Lea, tinatapos niya ito sa isang sulyap. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi nawawala ang kirot. Hanggang isang araw, hindi na niya kinaya ang bigat. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang lumalapit kay Jacob, nanginginig ang kanyang boses. Bigyan mo ako ng anak o mamamatay ako. Hindi iyon basta hiling. Isa iyong sigaw ng pusong nawawasak. Nagulat si Jacob sa biglaang pagputok ng damdamin. Sagot niya ay may halong galit. Napakarami na niyang tiniis, mga taon ng paghihintay, ng pagtatrabaho para sa kanya at ngayon siya pa ang sinisisi. Ako ba ang Diyos? Ako ba ang pumipigil sa iyo na magkaanak? Tila mga batong bumagsak ang kanyang mga salita. Ibinaba ni Raquel ang paningin. Hindi sadya ang pananakit sa tinig ni Jacob, ngunit nasaktan siya. Hindi niya matatanggap ang ganitong buhay. Hindi siya papayag na si Lea ang patuloy na manalo habang siya ay nananatiling walang laman ang mga kamay. Nang gabing iyon, habang natutulog ang buong kampo, gising si Raquel. Mabilis ang takbo ng kanyang isip sa dilim. Kailangan niya ng solusyon at naalala ni Raquel si Sarah, ang asawa ni Abraham. Si Sarah rin ay baog. Sa kanyang matinding pagnanais, ibinigay niya ang kanyang alilang si Hagar sa kanyang asawa, umaasang magkabuhay ng pamilya sa pamamagitan nito. Nakita ni Raquel ang kanyang landas, pagsikat ng araw. Na may matibay na pasya, dinala niya si Bilha, ang kanyang alila, kay Jacob. Kunin mo siya bilang asawa. Ipagbubuntis niya ang aking anak at sa pamamagitan niya ako'y magiging ina. Tiningnan siya ni Jacob, nagulat, ngunit nakita niya ang sakit sa mga mata ni Raquel, ang labis na pananabik na magkaroon ng anak. Kaya pumayag siya. At naging asawa ni Jacob si Bilha at si Raquel ay tumingin sa bawat hakbang na may pag-asa. Bagamat hindi siya mismo ang nagdadala ng bata, pakiramdam niya'y may pagbabago na. Nang magsimula ng manganak si Bilha, bumilis ang tibok ng puso ni Raquel. Dumating na ang sandali. Sa wakas, magkakaroon na siya ng anak sa kanyang mga bisig. Nang isilang ang sanggol, kinuha ni Raquel ito sa kanyang mga bisig habang dumadaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Papangalanan siya bilang Dan, wika ni Raquel, sapagkat hinatulan ako ng Diyos nang may pabor at pinakinggan ang aking pagluha. Mabilis na kumalat ang bulungan sa kampo. Si Lea na nakamasid mula sa malayo ay nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. May anak na ngayon si Raquel at si Jacob ay buong init na tinanggap ang sanggol. Ngunit hindi pa tapos ang tunggalian. Lumipas ang panahon at muli nagkaanak si Bilha ng isa pang anak kay Jacob. Buong pagmamalaking binuhat ni Raquel ang bata. Ang pangalan niya ay Neftali, aniya, sapagkat nakipagbuno ako sa aking kapatid at ako'y nagtagumpay. Narinig ni Lea ang mga salitang iyon at tila nanlamig ang kanyang katawan. Ito na ba ang wakas ng kanyang lugar sa puso ni Jacob? Sumikip ang kanyang dibdib habang pinagmamasdan si Jacob na nakangiti sa mga anak ni Raquel. Parang kidlat ang pumasok na ideya sa kanyang isipan. Kung naibigay ni Raquel ang kanyang alila kay Jacob, magagawa rin niya iyon. Nang gabing iyon din, lumapit si Lea kay Jacob at matatag na nagsabi, "Kunin mo si Zilpa, ang aking alila, bilang asawa. Sa pamamagitan niya, bubuuin ko rin ang aking pamilya." Pagod na si Jacob sa walang katapusang tensyon ng magkapatid, kaya tahimik siyang pumayag. Di nagtagal, nagdalang tao si Zilpa at nang isilang ang bata, ngumiti si Lea nang may pagmamalaki.
Ang pangalan niya ay Gad Ania sapagkat dumating sa akin ang swerte. Makalipas ang kaunting panahon, muling nagkaanak si Zilpa. Binuhat ito ni Leah at idineklara, pangalanan siya bilang Aser, sapagkat ako'y masaya at ako'y tatawaging pinagpala ng mga babae. Ngayon, nahati na ang kampo sa tahimik na mga tunggalian. Bawat bata ay naging sagisag ng di nabibigkas na digmaan sa pagitan ng mga babae. Sumiklab ang selos at ang bawat tolda ay puno ng kompetisyong tinatakpan ng kasayahan. Isang araw, bumalik si Ruben, ang panganay ni Leah, mula sa bukid na may dalang mga mandragora, mga ugat na pinaniniwalaang nagpapataas ng pagkamayabong. Nakita ito ni Raquel at hindi niya na itago ang kanyang pagnanais. Pakiusap, bigyan mo ako ng ilan sa mandragora ng iyong anak, wika niya. Matalim siyang tiningnan ni Leah, hindi pa ba sapat na kinuha mo ang aking asawa? Gusto mo pa ngayon ang mandragora ng aking anak? Sandaling natahimik si Raquel, sinusubukang maging kalmado. Kailangan niya ang mga ugat na iyon. Kapag ibinigay mo sa akin ang mga ito, si Jacob ay matutulog sa iyong tolda ngayong gabi. Alok niya. Nag-isip si Leah sandali. Pagkatapos ay pumayag. Nang gabing iyon, pagbalik ni Jacob mula sa bukid, sinalubong siya ni Leah. Sasama ka sa akin ngayong gabi, matigas niyang sabi, sapagkat binayaran ko ang iyong oras gamit ang mandragora. Hindi sumagot si Jacob. Sumunod siya pabalik sa tolda ni Leah, ngunit hanggang kailan magtatagal ang tahimik na digmaan ng magkapatid. Umuugong ang kampo sa tawanan ng maraming bata. Ang mga anak ni Leah, Zilpa at Bilha ay tumatakbo sa pagitan ng mga tolda. Ang kanilang mga inay nagpapalitan ng mapagmalaki ngunit maingat na mga tingin. Nakaanak na si Leah kay Jacob ng 6 na lalaki, Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isakar at Zabulon. At sa pamamagitan ng kanyang alilang si Zilpa, nadagdag pa sina Gad at Aser. Si Bilha, ang alila ni Raquel, ay nanganak kina Dan at Neftali. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga batang iyon sa kampo, nanatiling mabigat ang puso ni Raquel. Kahit siya ang pinakamamahal ni Jacob, nilalamon pa rin siya ng sakit ng pagiging baog. Napapansin niya kung paanong lumalambot ang mukha ni Jacob tuwing makikita nito ang mga anak ni Leah, at lalo lamang siyang nasasaktan. Pinipilit niyang makaramdam ng kagalakan para sa mga anak na ibinigay ni Bilha sa kanya, ngunit ang kawalan sa kanyang kalooban ay hindi nawawala. Pinagmamasdan niya si Leah habang buhat ang munting si Zabulon at naitanong niya sa sarili kung mararanasan pa ba niya ang ganong pakiramdam. Laging mahinahon at mapagpasensya si Jacob, kaya't sinubukan niya siyang aliwin. Raquel, ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi nakadepende sa mga anak, wika niya habang hawak ang kanyang mga kamay. Ngunit higit pa sa salita ang hinahangad ni Raquel, nananabik siyang magkaroon ng sariling anak. Habang tahimik na dinadala ni Raquel ang kanyang sakit, si Leah na ina na ng marami ay muling pinagpala. Napuno ng luha ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang nagdadalang tao siya muli. Nang isilang ang sanggol at ito'y isang babae, niyakap niya ito at mahina niyang sinabi, ang pangalan niya ay Dina. Ngunit kahit na may napakaraming anak at ngayoy isang anak na babae, ang puso ni Jacob ay nanatili kay Raquel. Wala nang makakapagpabago nito. Hanggang sa isang araw, may napansin si Raquel. May kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan, lumipas ang mga araw at naging malinaw na ang mga senyales. Nagdadalang tao siya. Kumalat sa kampo ang balita na parang apoy. Nagbulungan ang mga tao, nagmasid. Si Leah mula sa malayo, itinago ang kanyang damdamin. Ngunit ang puso ni Jacob ay umaapaw sa tuwa. Narinig ako ng Panginoon, bulong ni Raquel habang pumapatak ang luha sa kanyang mga mata. Lumipas ang mga buwan at dumating na ang araw. Mahaba at masakit ang pagdaramdam, ngunit tiniis ito ni Raquel na may pag-asa sa kanyang dibdib. Hanggang sa umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol sa loob ng tolda. Binuhat ni Jacob ang bagong silang at tiningnan si Raquel sa mga mata.
Isang anak na lalaki, Raquel, may anak ka ng lalaki. Sa pagitan ng luha at ng banayad ng ngiti, ibinulong niya, pangalanan natin siyang Jose, sapagkat dinagdagan ako ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Ngayong may sarili na siyang anak, matatagpuan na ba sa wakas ang kapayapaan sa kanyang puso? Sa paglipas ng mga taon, lalong naging maingay ang kampo ni Jacob sa tawanan at sigawan ng kanyang mga anak. Naglalaro sila sa tabi ng mga hayop habang ang kanyang mga asawa'y abala sa mga tolda at sa pang-araw-araw na gawain. Si Jose, ang matagal nang inaasam na anak ni Raquel, ay lumaking malakas at malusog sa kanyang mga bisig. Ang kanyang ngiti ay naging mas totoo at taglay niya ang kasiyahang hindi niya kailanman naranasan noon. Ngunit kahit sa gitna ng kasiyahang iyon, may isa pang bigat sa puso ni Jacob, ang bigat ng pagkakagapos kay Laban. Ibinigay na niya ang 14 na taon ng kanyang buhay sa paglilingkod sa kanya. Una para kay Lea at pagkatapos ay para kay Raquel. Ngayon ang puso niya ay nananabik para sa isang bagay pa, kalayaan. Isang araw, nadatnan ni Jacob si Laban na nakaupo malapit sa kulungan ng mga hayop, panahon na upang magsalita. Paalisin mo na ako, buong tatag na sabi ni Jacob. Ginampanan ko ang lahat ng iniutos sa akin at tapat akong naglingkod sa iyo. Nais kong isama ang aking pamilya at magsimula ng sariling buhay. Hindi natuwa si Laban sa narinig. Alam niyang simula nang dumating si Jacob, dumaloy ang pagpapala. Lumago ng husto ang kanyang mga kawan. Manatili ka, Jacob, sagot ni Laban. Alam kong nasa iyo ang Panginoon at dahil sa iyo, dumami ang aking kayamanan. Sabihin mo ang gusto mo, babayaran ko. Tumigil saglit si Jacob. Kilala niya ng husto ang kanyang biyenan. Matalino si Laban, laging naghahanap ng paraan upang makalamang. Ngunit hindi na si Jacob ang dating inosente at walang karanasan. Wala akong hinihingi sa iyo, tugon ni Jacob. Hayaan mo lang akong dalhin ang mga hayop na may batik, may mansa at ang mga kulay madilim mula sa iyong mga kawan. Sa iyo na ang mga puting malinis. Ngumiti si Laban. Akala niya'y panalo siya sa kasunduan. Karaniwan, ang mga hayop ay ipinapanganak na walang batik. Para sa kanya, tila ito'y isang matalinong palitan. Sang-ayon wika ni Laban, sabay kamay kay Jacob. Ngunit wala siyang balak maglaro ng patas. Kinagabihan, inutusan niya ang kanyang mga anak na alisin ang pinakamagaganda at may batik na hayop at dalhin ang mga ito sa malayong lugar. Umaasa siyang hindi na lalaki ang kawan ni Jacob. Mabilis na napansin ni Jacob ang nangyari, ngunit hindi siya sumuko. Nagtitiwala siyang pagpapalain pa rin siya ng Diyos. Sinubukan niya ang isang kakaibang paraan. Pumutol siya ng mga sanga mula sa kalapit na mga punong kahoy at pinagbalatan ito ng mga guhit na puti. Pagkatapos, inilagay niya ang mga sanga sa mga sisidlang tubig kung saan nagpaparami ang mga hayop. Sa hindi maipaliwanag na paraan, ang mga isinilang ay eksaktong tulad ng kailangan niya. May batik, may mantsa at kulay madilim. Taon-taon lumaki ang kawan ni Jacob. Ang pinakamalalakas na hayop ay naging kanya at ang mahihina ay naiwan kay Laban. Namangha si Laban, napuno ng galit ang kanyang mga mata. Paano naging matagumpay si Jacob ng ganito kabilis? Nagbulungan ang mga anak ni Laban. Ninanakaw ni Jacob ang yaman ng ating ama, sabi nila. Di naglaon, nagbago ang pakikitungo ni Laban kay Jacob. Nawala ang kabaitan, naging matalim ang kanyang mga tingin at napuno ng inggit at sama ng loob ang pagitan nila. Nararamdaman ito ni Jacob, wala na ang kapayapaan. Ang dating pagtutulungan ay naging paglalaban. Isang gabi na naginip si Jacob, nagpakita sa kanya ang Diyos at sinabi, "Bumangon ka, Jacob. Bumalik ka sa lupain ng iyong mga ninuno. Ako'y sa iyo." Pagkagising ni Jacob, agad niyang naunawaan, panahon na hindi na niya kayang pagkatiwalaan si Laban. Sobra na ang nawala, sobra na ang kasinungalingan, ngunit paano siya aalis nang hindi siya pipigilan? Malilin lang ba siyang muli?
Sa pagsikat ng unang liwanag ng umaga, gumawa si Jacob ng isang desisyong hindi na niya mababawi. Tiningnan niya ang kanyang malalaking kawan, ang kanyang mga asawa at ang kanyang maraming anak. Alam niyang hindi na siya maaaring manatiling nasa ilalim ng kontrol ni Laban. Tinawag siya ng Diyos upang bumalik sa lupain ng kanyang mga ninuno. Ngunit kasama ng tawag na iyon ay ang isang malalim na takot, ang pagharap kay Esau. Alam niyang kailanman ay hindi siya palalayain ni Laban ng kusa, kaya't maingat niyang binalak ang kanyang pag-alis. Naghintay siya ng tamang sandali habang si Laban ay nasa malayong lugar, abala sa paggugupit ng balahibo ng mga tupa. Noon tahimik niyang tinipon ang lahat ng kanyang ari-arian, ang kanyang mga alila at ang buong pamilya. Si Raquel, ang babaeng pinakamamahal niya, ay lumingon sa huling pagkakataon pabalik sa tahanan ng kanyang pagkabata. Ngunit bago umalis, may lihim na ginawa si Raquel. Kinuha niya ang mga rebulto ng sambahayan ng kanyang ama at itinago ang mga ito. Tahimik na umalis ang karaban sa gitna ng gabi. Mabilis na tumatahak sa tuyong mga daan, tanging ang mga bituin sa langit ang naging gabay. Alam ni Jacob na hindi siya maaaring tumakbo magpakailanman. Makalipas ang 3 araw, nalaman ni Laban na wala na si Jacob. Napuno siya ng galit. Tinipon niya ang kanyang mga tauhan at agad na sinimulan ang habulan. 7 araw silang naglakbay ng walang pahinga. Sa wakas, naabutan nila si Jacob malapit sa kabundukan ng Gilead. Lumapit si Laban, nagngangalit. Paanong naglakas loob kang umalis na parang magnanakaw at bakit mo ninakaw ang aking mga Diyos-Diyosan? Nagulat si Jacob, wala siyang kinuha, hindi niya alam ang ginawa ni Raquel. Bago pa man siya makasagot, naitago na ni Raquel ang mga rebulto sa ilalim ng kanyang upuang pangkamelyo at naupo sa ibabaw nito. Nang halughugin ni Laban ang mga tolda, nanatiling nakaupo si Raquel, sabay sabing hindi siya makakatayo dahil hindi maganda ang pakiramdam niya. Wala silang nakita. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, nagkasundo rin ang 2 lalaki. Nagtayo sila ng bunton ng mga bato bilang tanda ng kanilang pangako. Bantayan nawa tayo ng Panginoon habang tayo'y malayo sa isa't isa, sabi ni Laban habang matalim na nakatitig kay Jacob. Pagkatapos ay bumalik si Laban sa kanyang lupain at nagpatuloy si Jacob patungo sa mas nakakatakot pang pagsubok, si Esau, ang kapatid na nilinlang niya, ang lalaking minsang nangakong papatayin siya. Nagpadala si Jacob ng mga sugo, dala ang mga regalo at mga salitang puno ng pagpapakumbaba. Ngunit nang bumalik sila, halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Paparating si Esau upang salubungin ka, sabi nila, at may dala siyang 400 na lalaki. Bumulusok ang takot kay Jacob na parang alon. Wala siyang hukbo. Ang tanging meron siya ay ang kanyang mga asawa, mga anak at mga alila. Wala ni isa sa kanila ang makakapananggalang sa kanya. Sa matinding takot lumuhod si Jacob, "O Diyos ng aking amang si Abraham at Diyos ng aking amang si Isaac," ang kanyang panalangin. "Sinabi mong umuwi ako at sinunod ko ang iyong utos, ngunit hindi ako karapat-dapat sa kabutihang ipinakita mo sa akin. Iligtas mo ako mula sa galit ni Esau," pakiusap ni Jacob. "Natatakot akong wasakin niya ang lahat ng mahal ko." Matapos niyang ilabas ang lahat ng kanyang takot sa Diyos, hinati ni Jacob ang kanyang karaban sa 2 pangkat. Kung sakaling salakayin ang isa, maaaring makatakas ang isa pa. Bilang huling hakbang, nagpadala siya ng sunod-sunod na regalo kay Esau, mga tupa, kambing, tupa na lalaki, kamelyo, piling-pili sa pag-asang lumambot ang puso ng kanyang kapatid. Nang dumilim, naiwan si Jacob mag-isa, naghihintay sa bukang liwayway na maaring magbago ng lahat. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok niya. Habang nakatingin siya sa mga bituin na may takot sa puso, may isa pang bagay ang humahabol sa kanya, isang hindi pa nare-resolbang isyu.
Hindi pa man humuhupa ang alikabok ng pagtakas niya, dumating na ang galit ni Laban na parang bagyo. Kasama ang kanyang mga tauhan, sumugod si Laban sa disyerto, nag-aapoy ang mga mata sa galit at puno ng hinanakit ang puso. 7 araw niyang hinabol si Jacob sa tuyot na daan at batong bundok. Sa wakas, natagpuan niya ito sa kabundukan ng Gilead. Paanong nagawa mong tumakas na parang magnanakaw sa gitna ng gabi? Sigaw ni Laban, nakatayo sa harapan ni Jacob. Umalis ka ng walang paalam, sana'y pinaalis kita na may tugtugan at kasayahan. Matatag na tumayo si Jacob, nakatawid ang mga braso. Umalis ako dahil natakot akong pigilan mo ako. 20 taon akong naglingkod sa iyo, ngunit itinuring mo pa rin akong wala. Nagtama ang kanilang mga mata. Pakituro mo sa akin, bakit mo ninakaw ang aking mga Diyos-Diyosan? Bumagsak ang katahimikan na parang makapal na kurtina. Kumunot ang noon ni Jacob, hindi niya maintindihan. Ninakawan ka? Kung sino man ang kumuha niyan, mamatay nawa siya. Matigas niyang sinabi, hindi alam na may isang taong malapit sa kanya ang may dalang lihim. Sinimulan ng mga tauhan ni Laban ang paghalughog sa mga tolda. Si Raquel, kalmado at tahimik, ay nakaupo sa upuang pangkamelyo, mahigpit ang pagkakadikit ng mga daliri sa lumang balat. Sa ilalim niya, hindi gumagalaw, nakatago ang mga rebulto ng kanyang ama. Mabilis ang pintig ng kanyang puso. Nang lumapit si Laban, tumingala si Raquel na may banayad na ekspresyon at mahina ang tinig na nagsabi, "Patawarin mo ako, ama, hindi ako makakatayo. Buwan ng dalaw ko ngayon." Huminto si Laban na ayon sa kaugalian, hindi niya maaaring pilitin itong tumayo. Bagamat may hinala pa rin sa kanyang mata, tumalikod siya. Hindi kailanman nalalaman na nagsinungaling sa kanya ang sariling anak. Pumikit si Raquel, pinigil ang kanyang paghinga. Alam niyang hindi kailanman matatanggap ni Jacob ang ginawa niya. Ngunit bakit nga ba niya kinuha ang mga Diyos-Diyosan? Upang saktan ang kanyang amang matagal nang nanggamit at nanlinlang sa kanila? O kaya ba'y iyon na lang ang huling ugnayan sa tahanang iniwan niya? Wala namang nakita si Laban, ngunit ang kanyang tinig ay nanatiling mapagmataas. Lahat ng nakikita mo, mga kawan, mga anak, galing lahat sa akin. Aniya, hayaan na ang Panginoon ang humatol sa pagitan natin. Pagod sa lahat, tumayo si Jacob, matalim ang mga mata. Naglingkod ako sa iyo nang walang pahinga, araw at gabi, sa lamig ng gabi at sa init ng araw. Paulit-ulit mo akong nilinlang. Kung hindi dahil sa Diyos ng aking ama, pinaalis mo na sana ako ng walang dala. Nabigatan ng hangin sa pagitan nila, tahimik pero hindi matatakasan. Naunawaan ni Laban na tapos na ang kanyang kapangyarihan kay Jacob. Wala nang ibang pagpipilian, kaya inalok niya ng kasunduan. Nagtayo sila ng bunton ng mga bato bilang sagisag ng kapayapaan. Bantayan nawa tayo ng Panginoon habang tayo'y magkahiwalay, seryosong sabi ni Laban. Sumang-ayon si Jacob, nagbahagi sila ng huling pagkain bilang selyo ng kanilang kasunduan. Pagsikat ng araw, niyakap ni Laban ang kanyang mga anak at mga apo. Pagkatapos ay tumalikod siya at nawala sa malayo. Ngunit habang humuhupa ang alikabok, unti-unting sumikip ang dibdib ni Jacob. Wala na si Laban, ngunit may mas malalim na takot na naiwan. At isang bagong tanong, ano ang itinatago ni Raquel? Humagupit ang hangin sa mga burol ng Gilead. Dala ang pakiramdam na may isang lihim na malapit ng mabunyag. Si Jacob, pagod pa mula sa pagtatalo nila ni Laban, ay hindi mapakali. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan niya ang mga huling salita ng matanda. Nang sumapit ang gabi, bumalik si Laban, hindi nagalit, kundi tahimik, at ang mukha'y may dalang bigat ng matagal ng tinatagong katotohanan. Jacob, mahinang sabi niya, may isang bagay akong hindi kailanman nasabi sa iyo. Nakatayo si Jacob, nakatawid ang mga braso. Sabihin mo, nag-aatubili si Laban, si Raquel. May isang lalaki, matagal nang ipinangako siya sa kanya bago ka pa man dumating. Parang tinamaan ng malakas na hampas si Jacob. Ano?
Halos hindi siya makapagsalita. Itinago mo ito sa akin at tumalikod si Laban. Nang una mong makita siya at na-in love ka, huli na. May nakatakda na ang kanyang kinabukasan. Bakit mo ako pinagsilbi ng 7 taon para sa kanya? Sigaw ni Jacob, nanginginig sa galit ang tinig, napabuntong hininga si Laban. Kailangan ko ng panahon. Kung sakaling bumalik ang lalaking yon, kailangan ko siyang ibigay. Pero hindi siya bumalik. At nang makita ko ang pagkakataon, sinunggaban ko na. Nanginginig ang mga kamay ni Jacob. Pagkakataon, ginawa mong laruan ang buhay ng mga anak mo. Itinaas ni Laban ang kamay. At si Leah, akala mo ba hindi siya nadamay? Natigilan si Jacob. Si Leah, tahimik mula kanina, ay tumingin sa lupa. Simula pagkabata, sinabihan na akong walang magmamahal sa akin, mahina niyang sambit. Pero nangako ang ama ko na hahanapan niya ako ng lugar. Kumikinang ang kanyang mga mata sa luha. Nang gabi na dinala ako sa iyo, alam kong hindi mo ako mamahalin. Pero kahit papaano, magkakaroon ako ng asawa. Ang sakit sa mga mata ni Leah ay tumama kay Jacob sa paraang hindi niya inaasahan. Hindi niya kailanman pinag-isipan ang dinanas ni Leah. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humakbang si Raquel, maputla ang mukha sa galit at pagkabigo. At ako, sigaw niya, nanginginig ang tinig. Ako ba'y pinangako rin sa isang lalaki nang hindi man lang ako tinanong? Walang nag-isip na dapat kong malaman? Tumingin si Laban sa kanya at sa unang pagkakataon na balot ng kahihiyan ang kanyang mukha. Ginawa ko ang akala kong makakabuti para sa pamilya, mahinang sabi niya. Napatawa si Raquel, mapait. Para kanino? Para sa'yo? Para sa paraan mong kontrolin ang lahat na parang piyesa sa laro? Mabilis ang kanyang paghinga habang namumuo ang galit sa dibdib. At ikaw, lumingon siya kay Jacob. Naniniwala ka pa rin ba na totoo ang lahat ng pinagsamahan natin? Bumagsak ang katahimikan sa paligid nila. Tumingin si Jacob mula kay Raquel papunta kay Leah. Dumagundong sa kanya ang katotohanan, parang pasang mabigat sa balikat. Ang lahat ng inakala niyang itinayo niya ay nakatayo sa kasinungalingan. Hindi niya tunay na napanalunan si Raquel. Hindi rin naman si Leah ang kusang piniling mapunta sa kanya. At si Raquel, tulad niya, ay nalinlang mula pa sa simula. Ang buhay na inakala niyang totoo ay hindi pala ganoon. Tahimik na lumatag ang gabi sa paligid nila. Ang tanging maririnig ay ang bulong ng hangin sa mga burol ng Gilead. Dala ang katahimikang wala ni isa mang makabasag. Nakatayo si Jacob, hindi makagalaw habang mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib ang katotohanan. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang ang buong pakikibaka ay para lamang makuha ang puso ni Raquel. Ngunit ngayon, nakita niya ang mas malalim na layunin. Sa gitna ng lahat ng kalituhan, bawat liko at panlilinlang, ginagabayan na pala siya ng Diyos patungo sa isang bagay na hindi pa niya nauunawaan noon. Naglakad siyang mag-isa sa kampo. Mabilis ang takbo ng kanyang isipan. Akala niya'y laban ito sa pagitan nila ni Laban. Ngunit ngayon ay malinaw na sa kanya, hindi lang pala ito tungkol sa mga tao. Tumingala siya sa mga bituin at mahinang ibinulong, Diyos. Palagi akong lumalaban para sa gusto ko. Hindi ko alam na may plano ka na pala. At sa wakas, naging malinaw ang lahat. Hindi niya pinili si Leah, ngunit pinili siya ng Diyos. Siya ang itinakdang maging ina ng isang dakilang bayan. Hinabol niya si Raquel, ngunit sa proseso, hinubog ng Diyos ang kanyang puso. Lahat ng sakit, paghihintay at panlilinlang may layunin. Sa loob ng tolda, magkatabi sa katahimikan sina Leah at Raquel. Matagal ang katahimikan, kasing haba ng taon ng kanilang mapait na pagsasama. Ngunit ngayong gabi, tila may nabago. Hindi ko sinadyang kunin ang lugar mo, Raquel, mahinang sabi ni Leah. Pero alam kong hindi ako ang babaeng gusto niya. Tumingin si Raquel sa kanyang kapatid. Sa unang pagkakataon, may ibang damdaming sumibol, habag. Ako rin ay nagdusa, mahina niyang bulong habang tumutulo ang luha. Palagi kong sinikap na ako ang maging una sa puso ni Jacob. At nang sa wakas ay nagkaanak ako,
Doon ko lang naintindihan na hindi pala sapat. Maingat na inabot ni Leah ang kanyang kamay at ipinatong ito sa kamay ni Raquel. Ang pag-ibig ng isang lalaki ay hindi kailanman makapagbibigay ng kapayapaang hinahanap natin, mahina niyang sabi. Tumagos sa puso ni Raquel ang mga salitang iyon. Buong buhay niya, inakala niyang ang pagmamahal ni Jacob ang magpupuno sa kanya. Ngunit ngayon, nauunawaan na niya ang tunay na pagmamahal na kanyang hinahanap ay nagmumula sa Diyos. Sa unang pagkakataon, nagyakap ang dalawang magkapatid, hindi bilang magkaribal, kundi bilang dalawang babaeng parehong nasaktan, parehong lumaban, at sa wakas ay nagkaunawaan. Kinabukasan, tinipon ni Jacob ang buong sambahayan. Tumingin siya kina Leah at Raquel at daman niya ang pagbabagong nangyari. Magsisimula tayo ng paglalakbay patungo sa lupang ipinangako sa atin ng Diyos, aniya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tayo aalis bilang magkakalaban. Aalis tayo bilang isang pamilya, magkaisa at maghilom. Nakatayo si Laban sa di kalayuan, tahimik na nakamasid. Ang dating kapangyarihang hawak niya sa kanyang mga anak ay tuluyan nang nawala sa kanyang mga kamay. Naway samahan ka ng Diyos ni na Abraham at Isaac, Jacob, wika niya sa wakas, tinatanggap na ang hindi na niya kayang hawakan. At si Jacob kasama ang kanyang mga asawa, mga anak, mga alila at mga kawan ay nagsimulang maglakbay patungo sa hinaharap na inihanda ng Diyos. Maari bang ang isang kwentong isinilang sa panlilinlang ay magwakas sa biyaya? Lumipas ang mga taon. Si Jacob, ngayoy matanda at pagod na sa mga pagsubok ng panahon, ay nakaupo sa lilim ng isang mataas na puno ng datiles. Ang kanyang mga mata, may guhit ng maraming karanasan, ay nakatingin sa buong kampo. Nakita niya ang kanyang mga anak ni Leah, Raquel, Bilha at Zilpa, ngayoy lumaki ng matatag bilang mga tribo, gaya ng pangakong ibinigay ng Diyos noon pa man. Inalala niya ang mga hirap, ang pakikipaglaban upang mapangasawa si Raquel, ang kirot sa pagitan ng magkapatid, at ang walang katapusang panlilinlang ni Laban. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang pamilyang nasa paligid, may nakita siyang higit pa. Nilampasan ng biyaya ng Diyos ang bawat pighati. Pinagmamasdan niya si Jose, ang anak na mahal niya, habang tinutulungan ang kanyang mga kapatid sa pangangalaga ng mga hayop. Naalala niya ang paghihirap ni Raquel at kung paano sa huli ay ibinigay ng Diyos sa kanya sina Jose at Benjamin. Naalala rin niya si Leah, ang asawang hindi niya pinili, ngunit pinili ng Diyos upang pagpalain. Siya ang nagsilang ng 6 sa 12 tribo ng Israel, kabilang na si Juda, ang tribong pagmumulan ng Mesiyas balang araw. Nauunawaan ni Jacob na hindi aksidente ang kanyang buhay. Bawat masakit na sandali, bawat pagtataksil, bawat luha ay ginamit ng Diyos para sa isang layuning mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Tumingala siya sa langit at mahina niyang ibinulong, ngayon ko naunawaan, Panginoon. Ang akala ko noon ay purong sakit. Iyon pala'y kamay mong gumagabay sa akin sa bawat hakbang. Ang kanyang mga anak na dating nahati dahil sa alitan ng kanilang mga ina ay unti-unti nang natutong lumakad bilang magkakapatid. Natutupad na ang pangako ng Diyos kina Abraham at Isaac sa pamamagitan nila. Isinilang ang sambayanan ng Israel hindi sa pamamagitan ng selos o paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang siklo ng sakit ay nabasag na at ang biyaya ang pumalit. Ngunit ano ang naghihintay sa mga anak ni Jacob? Anong bagong landas ang bubukas? Kung naantig ka ng kwentong ito, 2 pang makapangyarihang kwento mula sa Biblia ang lilitaw ngayon sa iyong screen. Pindutin upang panoorin agad. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video na ito. Naway samahan ka ng Diyos sa habang panahon.